tayo, bibigyan kita ng 5 million. Kapag may mga taong umaapi sa'yo, kapag nalulungkot ka, kapag kailangan mo na makakausap, eto, tawagan mo ako. Pupuntahan agad kita. Thank you po. Salamat tayo'y nagkayusan. Hindi ba nung nasa diyang mo ka, sumumpa ka ron sa wangin na yon? Tumahimik ka! Wala akong pake. Totoo nga sigurong siya ang guardian ng Jiangmo Island. Pero hindi ako sakop ng kapangyarihan niya. Ang pangako ko, hindi ko tatanggalin ng mga trabahador, pero pwede ko ibenta ang factory. Tama yon. Ang galing niyo, sir. Ang talino niyo. Wala akong masay. Anson, ngayon ang first day ni Darren, hindi ba? Opo. Sabi ko tawagan niya si Mr. Zhu. Sa palagay ko, incompetent siya. Bantayan mo siya. No problem. Ako nang bahala ron. Pasok. Director, nag-research po ako. Mas mababa ang bid ni Mr. Zhu kaysa sa bid na ginawa ng Magic Cleaner. Kaya di niya nakuha ang factory sa Jiangmu Island. Ito ang kanilang profile. Basahin niyo po. Hindi na kailangan. Gusto ko lang malaman kung interesado pa siya sa factory. Director, nakausap ko na po siya. Hanggang ngayon, interesado pa rin siya sa property na yan. Kung pwede raw, ibenta natin yun as soon as possible. Kung ganun, tawagan mo ulit si Mr. Zhu. Gusto ko siya makausap. Ginawa ko na po yun. Na-check ko na po ang schedule niyo. Free kayo bukas ng tanghali. Kaya sinabi ko i-cancel niya ang mga appointment niya sa oras na yon para magkausap kayo. Good. Darren, first day mo lang ngayon, di ba? Pero impressed na ako sa'yo. Magtulungan kayong dalawa ni Anson. Imo-monitor ko ang performance mo. Thank you po, sir. Kung wala na kayo papagawa, lalabas na po ako. Sige. Wow. Wow, 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 wow. Sir, kung wala kayo papagawa, lalabas na ako. Sige po. Ano kayo nakain nun? Pero sa totoo lang, Director, impressed din po ako sa ipinakita ni Darren. Si Cindy. Ayun siya. Bakit siya nandyan? Ewan ko. Talaga? Ah! Tingnan niyo kung sinong nandito. Aba? Diba siya ang mistress ng Magic Cleaner Company? Ba't kaya siya nandito? Sobrang lamig pa naman dito sa labas. Hindi ka ba susunduin ng honey mo? Diba siya yun? Alam ko na. Siguro may importanteng meeting ang honey niya. Kaya, hindi pa siya dumarating. Tama? Oo, nasa meeting pa nga siya. Ay, tingnan mo. Siya na nag-isip na excuse. Ang laking tulong na sa'yo, di ba? Ako. Sobrang lamig ng panahon ngayon. Kinikinaw ako. Ang lamig, no? Mabuti pa umuwi na tayo. Kain tayo na sopas. Sige, sige. Kanina hindi pa malamig, pero ngayon kiniginaw na ako. Hello? Hello? Steven, si Cindy to. Busy ka ba? Alam mong nasa office ako, di ba? Sorry Kung ganun, sasakay na lang ako ng taxi. Sir, bubudburan mo na ba ng asin ng snail na yon, ha? Kahit buusan ko siya ng asido, di ako magsisisi.
Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pasensya ka na, may nahulog kasi ako. Di ba sabi ko low profile ka lang? Lumabas ka sa national news. Tapos ngayon, muntik ka na masagasaan. Teka, di ba ikaw yung Paris Orphanage? Ikaw si Father Dylan! Nagkita ulit tayo. Buntis ka ngayon, hindi ba? Masama sa'yo mapagod. Divorce agreement? My love so sweet, pangako. Cindy? Kasal ka na? Ganun na nga, paano mo yun nalaman? Ang galing mo naman. Oh, nakita mo tong singsing ko. Tama, kasal na kami ng ama ng baby ko. Thank you. Naku, nadumihan. Sana hindi magalit sa akin si Steven. Uy, Father Dylan. Ha? Salamat talaga ah. Mabuti na lang nakinig ako sa'yo. Dahil sa payo mo, nalaman ko ang gagawin ko. Teka, ano ba yan? Ito ba? Pinabibigay ng dating boss ko ang document na to sa asawa ko. Buti na lang hindi to nawala. Alam mo ba, magkaibigan ng boss ko at ang asawa ko. Hindi kaya hindi niya alam na divorce agreement ang laman ng envelope na yun? Iuwi mong lahat ng yan? Oo. Ngayon ang unang araw ng pagtira ko rin sa bahay ng asawa ko. Dapat susunduin niya ako kanina. Kaya lang nasa office pa rin siya ngayon. Kaya hindi niya ako nasundo. Kung gusto mo, ihahatid na lang kita ron sa bahay niya. Okay ba? Talaga? Sige. Kung titignan mo siya, hindi mo maiisip na meron siyang problema. Naguguluhan tuloy ako. Para sa yung divorce agreement. Nung umuwi ako sa amin, nagulat ako sa nalaman ko. Yung ama pala ng baby ko ang nakabili ng shampoo factory sa Jiangmu Island. Ang galing, diba? Ang galing nga. Alam mo ba? Sabi niya na love at first sight siya sa akin. Nakakakilig, diba? Kung talaga mabait ang napakasawa mo, bakit pinauwi ka niya mag-isa? Tinawagan ko siya. Busy daw siya eh. Oh, hindi man siya makauwi na maaga para sa'yo. Siguro nga busy siya. Hay. Okay lang yun sa akin. Sanay na ako sa ganito. Sticky note girl lang ako kaya madali akong kalimutan. Uy, importante ang mga sticky note. Kung hindi dahil dito, makakalimutan kong bumili ng plywood mamaya. Pag nangyari yon, hindi ko may gagawa ng sili at mesa mga bata. Hindi ba importante yon? Importante nga ang mga sticky note. Father, thank you ulit. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi niyan sa akin. Sige. Father Dylan, salamat sa paghatid mo sa akin, ha. Kapag kasama kita, gumagaan ang pakiramdam ko. Marami akong natututunan sa'yo. Okay. Okay yan. Oo nga. Teka, Cindy. Ikaw ba naniniwala sa Diyos? Oo naman. Alam mo, minsan, di natin may iwasang umasa. O kaya naman, mag-expect ng sobra. Pag hindi nangyari ang inaasahan mo, normal lang na malungkot at masaktan ka. Kahit na anong mangyari, tandaan mong mahal ka ng Diyos. Siya nga pala, tandaan mo, lumaban ka. Kapag may mga taong umaapi sa'yo, kapag nalulungkot ka, o pag kailangan mo na makakausap, eto,